Welcome to the Word of God, SOAR International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Today, our lesson is What is Salvation? Part 3. We just finished the lesson on how to be born of water. So now our next lesson is how to be born of the Holy Spirit. This is very important. Jesus said in John chapter 3 verse 5, Jesus answered, "Very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." You notice that the word Spirit begins with capital S. It means the Holy Spirit. You must be baptized in the Holy Spirit to be born again. Who is the baptizer of the Holy Spirit? Let us examine these verses to answer the question. It is written in John chapter 1, verse 29 to 33. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel." Verse 32. Then John gave this testimony, "I saw the Spirit came down from heaven as a dove and remained on him. I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, a man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit." Also, in Luke chapter 3, verse 16, John answered them all, "I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." Also, in Matthew chapter 3 verse 11, it is written, John the Baptist is talking in this verse, "I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." Summary. Let us examine John chapter 1 verse 29 to 33. John the Baptist is the one who baptized Jesus in water.
In verse 32 and 33, John gave this testimony. I, John, saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. In verse 33, John said, I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. When John the Baptist baptized Jesus in River Jordan, right after Jesus went up of the water, the Holy Spirit came down from heaven in the form of a dove and remained on Jesus. So now, John knows that Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. Truly, without any question, our God Jesus Christ, a member of the Trinity, is the baptizer of the Holy Spirit. Also, in Luke chapter 3 verse 16 and Matthew 3:11, the He in Luke 3:16 and the He in Matthew 3:11 is Jesus Christ. Truly, our God, Jesus Christ, is the baptizer of the Holy Spirit. Today, at present, in the year 2025, Jesus Christ is still the one will baptize us with the Holy Spirit and fire. Amen. The result after you are baptized in the Holy Spirit, number 1, you will receive power when the Holy Spirit, so that you can say no to your old lifestyle and begin to manifest the new Christian lifestyle. According to Acts chapter 1 verse 8, the Bible says it, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Number 2, you will receive the fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit will help us every day to act as a true Christian. It is written in Galatians chapter 5 verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Number 3, you will receive the gifts of the Holy Spirit to empower you to be a true Christian. The Bible says in 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given
through the spirit of message of wisdom, to another message of knowledge by means of the same spirit, to another faith by the same spirit, to another gifts of healings by the one spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, and to another speaking in different kinds of tongues, and still to another, and to still another the interpretation of tongues. If you need guidance in the Holy Spirit baptism, find a person who is baptized in the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongue. If you cannot find one, please email me at wagsimmission@gmail.com. By the grace of God, I am born again Christian, repented for all my sins, and by faith accept Jesus Christ as my Lord, Savior, and God. I am baptized in water, and I am also baptized in the Holy Spirit, speaking in tongue, and the fruit of the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit are manifesting in me. Amen. Sa Tagalog, katatapos lang ng lesson kung paano ipinganak sa tubig. Kaya ngayon, ang susunod nating aral ay paano tayo ipanganak ng banal na espiritu. Ito ay napakahalaga. Sinabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mapapansin mo na ang salitang espiritu ay nagsisimula sa malaking titik, letter E. Ang ibig sabihin nito ay Espiritu Santo. Dapat kang mabinyagan sa Holy Spirit upang maipanganak muli. Sino ang magbautismo sa iyo sa banal na Espiritu? Suriin natin ang mga talatang ito upang masagot ang tanong. Sinasabi sa Biblia sa John chapter 1 verse 29 to 33, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Verse 30, siya yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. Verse 31, hindi ko siya nakilala dahil dito'y naparito ako na magbautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. Verse 32, nagpatotoo si Juan, nakita ko ang Espiritu
espiritu na bumababang tulad ng isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Verse 33. Hindi ko siya nakilala, subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay sinabi sa akin, ang nakita mong bababaan ng espiritu ay manatili sa kanya, siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Sinasabi rin ito sa Luke chapter 3 verse 16. Sumagot si Juan at sinabi sa kanilang lahat, binabautismuhan ko kayo ng tubig, subalit dumarating ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga sandalyas. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at apoy. Sa Matthew chapter 3 verse 11, sinasabi ito, binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at apoy. At sa apoy. Summary. Suriin natin sa John chapter 1 verses 29 to 33. Si Juan Bautista ang nagbinyag kay Jesus sa tubig. Sa verse 32 and 33, nagpatotoo si Juan, nakita ko ang espiritu na bumababang tulad isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Verse 33, hindi ko siya nakilala, subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, ang nakita mong bababaan ng espiritu at mananatili sa kanya ay siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Nang si Juan Bautista ay bininyagan si Jesus sa ilog Jordan, pagkatapos na si Jesus ay lumabas sa tubig, ang banal na espiritu ay bumaba mula sa langit sa anyo ng isang kalapati at nanatili kay Jesus. Ngayon, alam na ni John the Baptist kung sino ang magbinyag sa iyo ng banal na espiritu. Tunay na walang anumang tanong na ang ating Diyos na si Jesus Christ na membro ng Trinidad ay ang magbautismo ng banal na espiritu sa iyo. At ang salitang kayo'y sa Luke 3:16 at ang salitang kanyang sa Matthew 3:11 ay tumutukoy kay Jesus Christ. Tunay na ang Diyos tunay na ating Diyos na si Jesus Christ ay ang magbautismo ng banal na espiritu sa iyo. Ngayon sa kasalukuyan sa taon ng 2025, si Jesus Christ pa rin
ang magbibinyag sa banal na espiritu at apoy sa iyo. Amen. Ang resulta pagkatapos mong mabautismuhan sa banal na espiritu. Number 1, tatanggap ka ng kapangyarihan mula sa banal na espiritu upang magsabi mong hindi sa iyong lumang pamumuhay at magsimulang ipakita ang iyong bagong Kristiyanong pamumuhay. Sinasabi sa Acts chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ang Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa kaduluduluhan bahagi ng lupa. Number 2, matatanggap mo ang bunga ng banal na espiritu. Ang bunga ng banal ay tutulong sa iyo araw-araw upang kumilos bilang isang tunay na Kristiyano. Sinasabi ito sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagtitigil sa sarili. Laban sa mga ito'y walang kautusan. Number 3, matatanggap mo ang mga kaloob ng banal na espiritu upang bigyan ka ng kapangyarihan na maging isang tunay na Kristiyano. Sinasabi ito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay ibinigay sa pamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita ng kaalaman sa iyong gayunding Espiritu. Verse 9, sa iba'y mananampalataya sa pamagitan ng ngayunding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamagitan ng isang Espiritu. Verse 10, sa iba'y paggagawa ng mga himala, sa iba'y propesiya, sa iba ang pagkilala ng mga espiritu, sa iba'y ang iba't ibang wika, sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Kung gusto mong mabautismuhan ng banal na espiritu, humanap kayo ng Kristiyano na baptized ng Holy Spirit at speaking in tongue person. Kung wala kayong makita, mag-email ka sa akin sa wagsimmission@gmail.com. Sa biyaya ng Diyos, ako ay ipinanganak na muli na Kristiyano. Nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay tumanggap ako si Jesus Christ bilang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos.
Ako ay nabautismuhan sa tubig. Ako rin ay nabautismuhan sa banal na espiritu at nagsasalita ng wika at bunga ng banal na espiritu at ang mga kaloob ng banal na espiritu ay nagpapakita sa akin. Amen. This is the end of our teaching. I hope and pray that you learn a lot about salvation. Let us pray. Let us take a moment of silence. O Father, in the name of your Son, Jesus Christ, I thank you for teaching them how to be baptized in the Holy Spirit. Thank you for forgiving their sins. Thank you for healing their soul. Hiyaramashikaramakandarakamashikaramasonda. Hiyaramakondarakialamasandaramasanda. This is what the Lord is telling you. I am your God, says the Lord. I created you so that you can worship me, says the Lord. It is my desire to heal you, said God, to heal your soul, to heal your spirit, so that you can worship me in spirit and in truth. Ha karamashanda koramakanda. Be holy, my children, because I see what you are doing in your life. Be faithful so that I can bless you, says the Lord. Yes, I know those what you are asking from me, and I will give it to you as a blessing that comes from your God, Jesus Christ. And again, I tell you, be holy so that I can bless you. Thus saith the Lord. Amen.